'Di ba? So ngayon, kung mabibigyan nyo rin ng pagkain, edi mag-sacrifice na lang na hindi siya maghanap buhay para bantayan ka dun sa ospital. 'Di ba? Pero kung hindi man lang magagawa yung ganon, wag na lang akong dalhin sa ospital. Hindi talaga magawa yun. Primero lang yung magawa. Hindi mas maganda prangkahan. Hello mga kalingap, welcome back to my channel. For today's video, dadalawin natin si Tatay Pablito. Kasama si Jacob. Kaway. Ayan, okay. Andito na kami. Ayan, bisitahin natin. At kumustahin po si Tatay Jacob. Tatay Pablito. Yaya. Walang tricycle? Ha? Dumating yung pinsan ng tatay mo? Darating. Pupunta daw sila ngayon eh. Darating yung pinsan ng tatay mo. Oh, parang namamao si tatay Kumusta tay? Masakit ang tuhod? Parang lumiliit na ata. Lumiliit, kaya lang yung kabila. Kabila lumalaki? Sakit yung tuhod tapos sakit din yung tiyan niya. Masakit ang tiyan? Oo. Paano? Ano ba yung... Wala. Masakit ang tiyan. Parang pag nagugulat ako sa tiyan ko, parang sinusuntok. Parang sinusuntok? Baka sa kinain niya. Yung tiyan niya talaga hindi. Lugaw-lugaw na nga lang siya eh. Hindi Tapos kasi may kung sabaw minsan. parang sinusuntok. Tumatakbo-takbo hangin yan. Oo, tabag. Sir. Bumili ka ng gamot. Oo. Anong gamot naman yun? Nung nakaraan. Crimilis? Hindi yan. Yung nakaraan, bumili ako ng ispilan. Nawala ng ispilan. Yung okay ka ba tiyan? Ganon? Mawali siya planak, lalo sumakit. Bumili ako ng Planax. Mas lalo sumakit. Lalo sumakit, pati ito ka. Yung ibang gamot dito na hindi na ininom ni Papa. Yun ako na. Dispatch ako na. Yan, baka may pagkain ni Papa. Yung Bayotlo. Naku. Kaya may lagnat ko. May lagnat. Hindi ko na nagtagasa ito ganito ka. Nagtrangkaso ka? Oo. Naku, sakit pa ng flu. Sakit, ano kasi ngayon Diba? Talagang panahon ngayon Yung malaglag ng lamig galing sa bubong. Nalaglag? Yung lamig. Lamig. Kaya mayroon siya yung kumot na yun. Gaano madaling araw sa lamig. Sabi lamig naman kasi talaga. Malamig kasi dito kasi nasa ibabaw ng bundok na kasi ito Pagdadating ng mga... Buti nga ngayon hindi masyadong malamig ngayon. Kahapon, sobrang lamig kahapon Ilang araw ka hindi nakabiyahe? Hindi, sumusundot nga ako ng biyahe. Pag bumiyahe ako, bayan siyempre. Kalayuan din. Uwi ko dito. Pag uwi ko dito kahapon, dumating yung pinsan ni Papa, wala ako. Galit. Bakit daw wala ako dito? Nagbiyahe ako. Kahapon nga, sama ng pakiramdam ko kahapon, bumiyahe din ako kahapon. Nagalit? Bakit nagalit? Iniwan ko nga si Papa na hindi niya naintindihan na naghanap buhay ka naman. Di maglagay din siya ng isang tao dito para pag nagtrabaho ka, may nagbabantay dito. Di ba? Hindi naman po pwede kung hindi ka magtrabaho. Tapos wala kang kakainin. Maunawaan na lang kung bakit walang tao, bakit walang nagbantay. Di magtulungan na lang kung maghanap na lang din ng paraan para mayroong magbantay. Yung malagay sa akin. Pag sa hospital. Yung pagbuhat-buhat.
Sabi nila, ay ano daw sa hospital si Papa. Yung pagbuhat Paano eh. nang Sabi nila. ambulansya, oo. Ay, maganda. Asan na sila? Kung babalik daw yun ngayon, kaya nga hindi ako lumabas kasi baka bumalik na naman yun. Maganda kung ano, yung papayag ka na, dalhin ka na ospital. Hindi, kay... Ha? Yung wala nga ba gano'n sa akin si kaso? Kung willing naman sila, Babae kasi. ha? Wala namang problema doon kung mga babae. Kung willing sila, magbigay na lang sila ng halimbawa, pagkain din sa magbantay. Kasi siyempre, mayroon ka namang anak eh. Pero kung walang magbantay doon sa ospital, sinong magbantay? Wala. Siyempre, kailangan din naman nito magtrabaho. Ngayon, pagkain lang naman ang kailangan eh, na magbantay doon sa ospital kung kaya naman nilang gastusan. Di ba, tay? Oh. Kaya lang. Ganun lang ang simple. Ipaliwanag mo sa kanila, tay, na kung willing kayo na ipa-hospital ako, kailangan mayroong magbantay. Ngayon, itong anak ko, willing naman to magbantay. So, paano naman yung pagkain namin? Di ba? So, ngayon, kung mabibigyan nyo rin ng pagkain, edi mag-sacrifice na lang na hindi siya maghanap buhay para bantayan ka dun sa ospital. Di ba? Pero kung hindi man lang magagawa yung ganun, wag na lang akong dalhin sa ospital. Hindi talaga magawa yun. Primero lang yan magawa. Di mas maganda prangkahan, Oo. tay. Oo. Di ba? Kasi mahirap mahulog sa langanin eh. Mahirap din sila eh. Kung mahirap pala sila, di paliwanag mo sa kanila na ganun. Primero lang. Kasi mamaya pagka ano, makausap ko yung pinsan ni Papa. Babalik na mamaya pagka ano, malaman. Sabi ko nga sa'yo nung nakaraan. Hindi babalik yun. Kung babalik yun, kaya umaga pa. Hindi kayo baka bukas. Nakaraan nga tay, tinanong kita na willing ka bang dalhin sa ospital? Hindi nga kay... Ayaw mo naman. Kasi kung willing kang dalhin ka sa ospital, may tao talagang gagastos sa'yo. Sino kasi? May taong gagastos sa'yo. Pagkain, gastos niya yun. Mahirap pa siya. Kaso nga lang wala na ayaw mo naman. Hindi na nagparamdam. Mapabayaan tayo sa hospital. Hindi. Pag kasi tayo, pag kailangan mo kasi tayo, ako naman din kasi kausap sa kanya na wala na kayong ganito, wala na kayong ganyan. Siyempre ako na rin yung sa kanya. Hindi naman po pwedeng iwanan tayo sa ere na ihulog tayo na walang kalaban-laban. Di ba? Kaya pag sinabi kasi na dalhin sa ospital, tanungin mo, ang sabi kasi sa akin, tanungin mo kung willing ka bang magpa-hospital. Sabi mo kasi hindi. Hindi na kailangan. Di wala kami magagawa. Kasi kung talagang sinabi mo, kung mayroong gagastos, di magpadala ako sa hospital. Ganon dapat ang sagot doon. Ganon dapat ang sagot doon. Kasi habang nandoon pa siya nung binigay, ito siya mga nagbigay nitong lahat ng binigay sa'yo Discourage kasi yung sinabi ng anak ko na abala sa kanya yung nasa hospital ako. Wala namang problema doon kung na may tao naman nagagastos. Ang pagkain nyo, siya na rin ang gagastos doon. Importante doon kasi doon, mapagamot ka. Hindi. Mahirap kung babae magbantay-bantay sa hospital. Mahirap din babae. Lalaki talaga. Siyempre, yung anak mo, itong lalaki. Sabi ka niya, abala sa kanya. Hindi. Kasi kung mayroon namang gagastos tayo, hindi abala ang tawag doon. Sabi niya, laki kabala sa kanya na mag-tricycle siya. Pwede ko na ibalik yung tricycle. Kasi ang tricycle, hindi nakipakiusapan naman yung may-ari. Ay, nung time na yun na hindi pa naman nag-tricycle yung anak mo. Hindi pa ako nag-tricycle nun? Oo, nung time na sinabihan kita, hindi pa nag-tricycle ang anak mo. Ako dun kilako yun sa shop. Hindi nga, pero nagsalita ka na laki kabala sa'yo. Wala pang tricycle nun. Wala nga, pero nagsasalita, wala pa nga tricycle. Nagsasalita na laki kabala. Ayaw mo lang talaga. Ako, nahiya na ako kay wala na akong ibang anak na wala nang ibang anak magkakatulong sa akin. Hindi naman kasi yan ang reason mo tay. Ang reason mo kasi tay na kaya ka naman dito ka na lang magpagamot kasi nahirapan kapag nandoon sa hospital. Dapat kung sinabi mo ng ganun, kausapin natin yung anak mo ng maayos kasi siyempre may tao naman din na gagastos. Ilang beses kung tinanong sa'yo yun, tay, hindi mo ba talaga magpa-hospital? Sabi mo, hindi na. Nakadalawang balik ako sa'yo. Anak ko? Yung tuhod ko nagkapilay-pilay, siyang nagpilay niyan
Kasi siyempre may mga taong gustong tumulong eh. Na kagaya nun sa kalagayan mo nun na may sugat ka pa nun. Oh, May ano sinabihan ako, ano gimo? Gusto mo na ano? Eh, tanungin natin si tatay. Ako wala namang problema, may sasakyan ako. Mayroong pagdadala. Bakit kailangan pa ba ng ambulansya? May sasakyan ako. Oh. Ang problema lang, kailangan kausapin mo na yung tao kung papayag ba. Kaya nakadalawang ulit ako magsabi sa'yo, 2 vlog yon. Ayan, sabi mo, hindi na. Eh, ganito. Hindi naman kasi yan ang paliwanag mo kasi kung sinabi mo lang noon, eh di, kung ayaw niya, di kami. Naunahan na kasi ako sa salita sa kanya. Naiyan ako kay ano na, iba, mainitin ang ulo niyan. Kasi kami, nandito nga kami. Basta willing lang yung tao, nandito lang naman kami. Siyempre, may mga tao din na tumulong din sa amin. Di naman kami basta-basta din mag-o-offer kung walang tutulong sa amin. Mahirap din tay, pag medical tay. Malaki ang gastos. Eh, hindi basta-basta yan ang mga ganyang yung obligasyon na yan. Eh, siyempre, may mga tao din na willing din na tumulong. O di, opportunity yon na magtanong kami na, willing ba kayo mag-hospital? Ang sagot lang naman doon, kung mayroong gagastos, eh, magpapadala. Ganon dapat ang sagot doon. Ang ano ko lang nahirapan ako, ilang bisis ako nagpa-laboratory. Yun nga ang reason mo nga. Dahil nga, ilang bisis ka nga nagpa-laboratory at pabalik-balik ka na doon, parang naubos na yung pera mo doon. Wala namang problema doon. Kasi hindi naman ikaw ang gagastos. Oh. Natural talaga at mayroon talagang laboratory na mangyayari. Mayroon talagang process na mangyayari para magawa yung gustong gawin ng doktor. 2 bisis ako nag-laboratory. Yung iba dyan pang ilang bisis pa nga ulit-ulit pa nga Problema lang ako yung pag lakad-lakad, sira. Hindi, kasi may wheelchair naman at saka hindi ka naman pag sa kalagayan mo kasi, hindi ka na inaalis sa higaan, doon ka lang nakahiga. Ang bantay lang talaga ang kailangan doon. Siyempre, trabaho din naman namin itong mga ganitong mag-charity. Pag ginusto namin, gagawin namin. Kailangan lang din kasi, merong cooperation din sa tao na tutulungan. Pero pag ayaw nila, ano magagawa namin? Kung nagsabi ka na willing nung time na dalhin ka sa ospital, sabi ko, kuya, willing. Okay, dalhin natin. Di nandun ka na sana sa ospital. Alam na sana natin kung anong ilalapat sa'yo. Sagot mo, baka doon ka na mamatay. Di, binabayaan ka na lang din namin kahit paano. May mga inabot sa'yo, pagkain, o ganyan. Gusto mo na lang. Yun lang naman ang namin, na masaya din yung sponsor. Ngayon wala na, hindi nang paparamdam. Sayang yung pagkakataon na yun kasi alam mo may mga bagay kasi na ipinagkaloob ng Panginoon na hindi natin inaasahan. Na hindi natin nakalain na darating yung time na yun na yun pala kinatok pala ng Panginoon para tulungan tayo. Kaso nga lang natanggihan natin. Grasya yun ng Panginoon na inabot sa atin. Hindi na dapat nagpaligoy-ligoy pa. Nahirapan kasi ako. Pag kagaya niyan, nahirapan ka, kung ano mang dumating sa buhay natin na nandito tayo sa higaan, tanggapin talaga natin kung ano mangyari. Kasi siyempre, doon naman tayo masaya. Kagustuhan naman natin na hindi magpa-hospital. Kung mayroong sakit na dumating panibago, wala tayong magagawa dahil ayaw naman natin magpa-hospital. Na lang, tanggapin na lang natin yung yung kalagayan natin. Yun ang way ng Panginoon sa atin. At least, diba, nakapag pa tayo, makakausap pa natin yung mga kakilala, kamag-anak. Halimbawa, itong sinasabi mong kamag-anak, prangkahin mo sila. Kasi siyempre, kwentahin mo sa kanila yung pagod, yung hirap, yung gastos,
Pag umuki sila doon, laban ka. Doon yan. Oh. Wag kang panghinaan na, baka doon ako mamatay, baka tuluyan ako ng doktor. At daming mga proseso. Wag kang mag-isip ng ganun kasi hindi naman ikaw ang gagastos eh. Sila naman ang gagastos eh. Tutulong lang naman sila. Paglakbay-lakbay, hindi ako sa sakit. Ha? Natural talaga eh. Dadaan ka talaga sa prosesong ganun dahil siyempre may kailangan ng laboratory. Kung ano yung ipapagawa, gagawin talaga yun. Siyempre gusto mong gumaling, di gagawin mo. O anong handa ngayong Pasko? Mamasko sana ako sa inyo. Baka mayroon kayong mga ayuda dito eh. Tay. Baka may mga ayuda kayo dito galing sa gobyerno. Mamasko sana ako. Ha? Spaghetti. Sino nagluto? Wala pa? Lutuin pa pala. Patay. Paano ako makakain kung lulutuin? Mamasko nga sana ako eh. Wala pa magluto. Ha? Walang marunong magluto. May pera ka pa ba dyan? Wala ka eh. Wala na. Nako. Kulang sa gamot. Kulang sa gamot. Pagtapon yung gamot hindi binili ni Rodel na wala sa resita. Mayroon na atang alam ko sino ba yung nagsabi sa akin na may gamot dyan sa arthritis? Mayroon ka. Meron yun sa Tamad siya pumunta doon sa doktor na pinunta ko eh. Hindi pa tamad-tamad pag kailangan ng katawan. Andun yung yung pag-laboratory. Hindi man kailangan ka pa rin tingnan ng doktor tay. Kailangan ka pa rin tingnan ng doktor. Andun ba? Simple lang naman yung nasa akin. Yung siya, unahin mo na yung ubo mo. Hindi ko nakabalik. Tapos yung sa tiyan. Gumaling. Yun lang gumaling sa tiyan. Saka yung ubo. Hindi na ko nakabalik. May gamot pala yung para sa tiyan. Ha? May gamot pala yun. Doon na lang bibili. Yun nga. Kasi wala yung resita ko doon. Wala na dito. Balikan mo na lang yun, Ronel. Oo. Diyan sa bumibili ako dyan sa baba kaso wala sila ngayon eh. Hindi, kailangan din ng resita yun. Kailangan na resita yun. Pag mga galing sa sa hospital, kailangan nila na resita. Pag lalo na pag desisyon ng doktor, resita ang kailangan dyan. Tanungin ng doktor. Kasi hindi naman basta-basta magbigay yan ng gamot na lalo na kung komplikado, hindi yan sila basta-basta magbigay ng gamot, hanapan ka talaga ng resita na galing sa doktor. Kailangan mo talaga, yung ibang doktor, nagbigay ng resita yan, tag-1 linggo, para pag naubos, babalik ka ulit doon. Hindi yan magbigay ng tag-1 buwan. Doktor mo yun. Ito eh. Kaso dyan ako nakabalik. Ganun na lang, kung halimbawa bumalik yung yung mo. Wala kasi pera. Ha? Walang pera? Kaya hindi ako nakabalik. Sige, bibigyan kita ng pera. Wala nang pamili. Pambili. Bibigyan kita ng pera. Ayan Mabigyan kita ng antay, di ka na makatayo Babulin lang ako. Ayan, bigay yan ng mga sponsor ko, pamasko sa akin. Tay. Pamasko sa akin. Bigay ko na lang sa iyo, pamasko ko sa iyo. Yan, salamat po kay Mami Evelyn Iger at kay Mami Aisan at kay Mami Florita Heroy. Ayan, kahit wala ako tay, okay lang tay. Ayan, meron ka ng pambili ng gamot. Sakit sa tiyan mo. Ha? Ano kulang? Hindi naman. Ha? Okay lang. Okay lang? Baka kulang yan. Tapa lang ng pera. Sige, dagdagan ko kung kulang. Ayan bigay po yan ay pinainguam. Ayan po. Ayan. May... Ikaw, wala ka. Ha? Ikaw? Ibabalik ko sa bulsa kung di mo ko tatanggapin. Ha? Hindi, ikaw ba? Ha? Wala kang pera. Sigurado ka ba? Babalik ko sa bulsa yan? Ha?
O, meron ka ng pamasko ngayon, 1.5. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat po sa mga nagbigay sa akin ng pamasko at nakapag-share din tayo ng pamasko. Ayan po. Ayan, si Tatay Pablito ay nabalikan po natin kahit paano nakahawak po na siya ng pamasko ngayon. Hindi na lang ako bumili ng grocery tay kasi ikaw na rin ang bahala, ikaw nakakaalam kung ano yung tamang bibilhin dyan. Oo. Kung kailangan ng gamot na puntahan nyo agad dun sa doktor, sa utusan mo na ng si Ronel. Wag na tayo magsisihan sa kasi siyempre gusto mo naman kung ano man nangyari sa atin ipasa Diyos na lang natin yan. Ang Diyos naman nakakaalam. Tayong lahat naman talaga, kahit ako tay, mamamatay din. Hindi ko rin alam kung anong paraan ng Panginoon paano tayo mamamatay nito. Tanggapin diba? Natin. Oo, yun lang. Tanggapin natin ang Panginoon. Wala. Diba? Pero nabigay, tagal ko na. Siguro, basta parang laki ka. Mahirap ang parang sa doktor. Totoo yan. Mahirap naman talaga. Mahirap talaga. Kulang 3 taon na. Kulang 3 taon nakahiga ka? Oo. Mas maganda pa yung una nating pagkikita, no? Na nakatayo ka pa noon. Yan, bumalik ako, galing ako ng doktor doon. Kagagaling mo lang din sa doktor noon? Oo. Pambira. Ito po sa nakulang buwan, kayo. Wala ko po trabaho. Ayan, okay. Maraming salamat. Tatay, pagpasensyahan mo ng aming pamasko. At yan lang po ang kaya kong pamasko sa'yo. Salamat. Maraming salamat sa binibigay mo. Pabiling gamot. Walang anuman po. Wala talaga ako, hirap pa rin maghanap buhay. Di ba tayo maghanap buhay, nakahiga lang. Para naman limos. Okay lang yan, tay. Hindi man yan panlilimos kasi hindi ka naman ng limos. Kami ang pumunta dito. Ibig sabihin tay, kami na lang din ang dinala ng Panginoon dito para bisitahin ka. Ibig sabihin nun, hindi yun panglilimos. Ang nanglilimos yung talagang nagbahay-bahay, nangihingi, yung mga nagkakalat-kalat diyan sa kalsada para nangihingi. Ikaw hindi ka nangihingi. Kung baga, ikaw yung binisita. Kumaga, ang Panginoon din ang nagbigay ng way na ikaw ay makita para mabigyan din ng kagaya nito mga panghandog. Kaya huwag mo nang isipin na nanghingi kasi hindi ka naman nanghingi. Kaloob ng Panginoon sa iyo yan tayo. Kaya sa Panginoon tayo magpapasalamat din. At ako na lang din ang magpapasalamat sa aking mga mamis na patuloy nila akong sinusuportahan. Okay tay? Bye-bye. Salamat. Dahan-dahan na po kami. Pero yung opportunity nung sinabi nung pamangkin mo basta klaruhin mo lang. Malay mo magparamdam ulit yung sponsor natin at tutulong din sila sa mga pamangkin mo. Wala, hindi ako sure doon. Kaya siyuta yung gumagastos. Siyuta. Kung sinabi naman ng siyuta, klaruhin lang. Basta klaruhin lang na baka mahulog tayo sa langanin nito pagdating ng alam niyo naman na magkano ang gastusan sa ospital. Deklaruhin mo talaga para at least, 'di ba, hindi ka maalagay sa alanganin. Baga, kung willing naman sila, i-provide ng Panginoon yan tayo, kailangan ikaw lang din willing ka. Ayan. Basta pag tulong kasi yan, kaloob ng Panginoon yan. Kaya wag natin tanggihan. Ito kayo, pagbuhat-buhat. Bayaan mo yung mayroon ka namang anak magbuhat At least ginawa din ng part din ng bawat isa na makatulong sa'yo. Okay, sige tay. Maraming salamat. Laban lang. Laban lang. Walang atrasan. Basta mga Pablito palaban yan. Okay, thank you very much. Okay, walang anuman po. Maraming salamat din po sa aking mga mamis. Ayan, thank you po sa aking mga mamis dahil nga po tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-charity. Meron tayong mga panghandog na kagaya nito sa buwan ng pagmamahalan ay hindi lang naman
sa December tayo namimigay, kundi sa lahat ng buwan ay meron tayong taong mga natutulungan. Kaya nagpapasalamat pa rin ako sa mga mamis dahil tuloy-tuloy ang kanilang pagtulong sa aking channel. Kaya thank you, at nabisita natin si tatay at nahandugan natin ang ating pamasko na galing din sa inyo. Thank you and God bless.